sabaw, lutang, di mapag-focus, lumilipad ang utak, unreasonable decisions and actions. Sa madaling salita, nakaka-irita kayo. Pero syempre, kung may irita lang tayo without even trying to understand kung saan nga ba sila nanggagaling or ano ba yung mga rason, ikaw talaga nakaka-irita. So ano nga ba yung sinasabi kong isang malaking dahilan kung bakit sila nakaka-irita? It's because of their... So kung makikita nyo, yung parts ng utak, yung frontal lobe, yun yung pinaka-last ma-develop. Ang age para ma-fully develop ang frontal lobe ay mid-20s to late 20s or 25 to 30 years old. So yan na lang naman yung part ng utak na inaantay para masabi na fully developed na yung utak natin. Eh ano naman kung hindi pa kompleto yung frontal lobe, ano bang kinalaman niya sa topic mo? Yan lang naman kasi yung part ng utak natin na nag-handle sa judgment, decision making, temper or self-control, concentration or focus. 'Di ba naalala nyo kapag nagtuturo yung teacher nyo, bigla na lang lumilipad yung isip nyo, nananaginip kayo ng gising na kesyo, bida kayo sa isang pelikula, very rich and famous kayo, ang dami nagmamahal sa inyo, tapos may bebe na kayo. Well, in your dreams. Joke. Pwede naman mangyari yun. Depende naman yan sa gagawin nyo sa buhay nyo. Malaking dahilan din ng frontal lobe kung bakit emotional ang mga teenager. Yung tipong isang araw mo palang nakilala, mahal mo na agad. Alam nyo tawag dyan? Katanga. Umanga na lang muna kayo. Kasi, ang pagmamahal, kailangan ng oras. Love takes time. If you want it to be called love. Kung ang frontal lobe ay ang logical part of the brain, ang limbic system naman ang emotional part of the brain. Naku, lalo na yan si amygdala, napaka-chismoso at bias yan. Pero alam nyo kung kanino pinaka-bias yan? Kay hypothalamus. Pag nagkwento yung kay hypothalamus, exaggerated with matching actions pa. Ito naman si hypothalamus, takot na takot. Nagpapawisan ng hormones. Bakit kasi ayaw mo na nilang konsultahin si frontal lobe? Para malaman nila kung yung information ba ay may reasonable explanation, logical, scientifical, or kung ano mamang kalyan. Nakuha nyo ba yung analogy ko? Amygdala, yun yung part ng utak natin na may hawak ng emotion. Hypothalamus, naglalabas ng hormones. Hormones, chemical yan na may dalang utos. Example, mahuhaw ka, magugutom ka, may inis ka, may irita ka, motivated ka, masaya ka, mamaya malungkot ka, may mood swing ka, iwan-iwan ka. Ang nangyayari kasi, yung mga information na nakukuha natin sa outside world, pinagpapasapasahan niya ng parts ng utak natin. Ang nangyayari sa mga teenagers, hindi masyadong na-access yung frontal lobe kasi underdeveloped pa. Unlike adults na fully developed na yung frontal lobe, kaya yung mga adult may self-control, nakakapag-focus, nakakapag-decide ng logical. Disclaimer, syempre di naman lahat ng adult matured mag-isip. Ang dami dyan na isip bata. At the same with teenagers na hindi naman lahat isip bata mag-isip. Marami din dyan na matured mag-isip. When it comes to perception sa mga bagay-bagay, malaki rin yung pinagkaiba ng adult at ng teenager. Sa partner, ang perspective ng adult, malaking factor yung ugali, lalo na yung pagiging understanding. Kasi sa dami-dami ng iniintindi ng isang adult, katulad ng finance, health, family, career, dreams, social stability, or social standing, mas preferred nila yung makakatulong umintindi sa mga iniintindi nila. Hindi yung iintindihin ka pa nila, tapos gusto mo, iintindihin ka pa all the time. Kaya nga partner mag-iintindihan kayo, magtutulungan kayo. Sa teenager naman, mas nakafocus sa physical. Dahil wala pang masyadong iniintindi, yung factor lang na desire ng katawan, yung nagmamatter. Kaya kung sino yung kaaya sa paningin nila, siya na yung the one. Hindi kasi nila maiintindihan yung factors ng mga adult kasi nga, nagsisimula pa lang sila sa buhay. Wala pa silang experience magtrabaho. Hindi pa nila kailangan mag-try hard, habulin yung mga pangarap nila kasi marami pa naman silang time tsaka marami pa silang choice pangarapin yung iba't ibang klaseng pangarap. Masusunod mo na yung gusto ng katawan nila kasi sa teenage years, dyan din pumapasok yung sexual maturity. Siguro parang may tumatawag sa katawan nila na, "Huy, gawa na. It's time to reproduce. It's your nature as a human." That's how our species survives. Sa perspective naman ng pagiging cool, ang mga teenager, kung ano yung trend, gusto nila pasok sila doon. Kahit hindi na akma sa kanila, dahil gusto nilang mapabilang doon, ipipilit nila. Kahit malaking mawawala sa kanila, mawalan ng magandang kaisipan, mawalan ng magandang kalusugan, mawalan ng pera, okay lang para sa isang goal na mapabilang doon sa trend na yon. Napaka-big deal din kasi ng social group sa mga teenager. Kaya kung mapapansin nyo, kapag na-disregard sila ng grupong kinabibilangan nila, para silang sinakloban ng langit at lupa. Dahil hindi pa rin nila masyadong naiisip ang future, akala nila doon lang sa group na yun iikot yung buhay nila. To summarize, pag wala ka sa trend, pag di putok yung labi mo, pag di ka singkit, pag di ka maputi, pag di ka hip-hop, pag di ka funny, ibig sabihin, di ka cool or pangit ka. Which is hindi naman totoo. Alam naman nating lahat yan, di ba? Pwede ka gumaya, pwede ka mag-experiment, pero wag na wag mong kakalimutan na meron kang sariling uniqueness.
Kasi kahit anong panggagaya mo dyan sa hinahangaan mo, wala naman taong parehas mag-isip. Kasi wala namang taong parehas ng pinagdaanan sa buhay. At ito yung perspective ng mga adult. Ang cool para sa kanila yung mga unique. Lalo na yung mga taong gumagamit ng uniqueness nila para sa advantage nila. Kasi wala ka namang magagawa. Ikaw lang ang ikaw. Kaya sige lang, gumaya ka lang. Okay lang yan. Marami tayong matututunan sa panggagaya. Basta wag mo lang ipagkakait sa sarili mo yung natural mong kakayahan o yung natural mong katangian. Kasi yun yung uniqueness mo. Yan yung lamang mo. It's going to be very easy for you to do the things na natural sa'yo. Tandaan mo ha, karamihan sa mga ideas at information na pinagsasabi ko, hindi ko lang basta gawa-gawa, lalo na yung mga patungkol sa utak. Galing yan sa librong The Teenage Brain na ang author na si Dr. Jensen Frances, hindi ko alam yung pronunciation, isang neurologist, neuroscientist at professor sa neurology. So ano nga ba yung neurology? Sa madaling salita, neurology, yung pag-aaral dito at panggagamot dito nakafocus sa utak at spinal cord or yung tinatawag na nervous system. May mga teenagers na hindi na talaga dapat konsintihin. Lalo na yung mga teenagers na talaga nakaka-apekto na ng malala o matindi sa buhay ng ibang tao. Pero kung yung mga teenagers nyo, di lang makapag-focus, di lang makaintindi ng maayos, di lang makapagsunod sa simpleng instruction, natutulala, sumasagot. Sa madaling salita, minor lang naman yung kaingutan. Alam niyo ang dapat natin gawin sa kanila? Intindihin! Intindihin! Kita yung script ko. Intindihin nyo! Bilang adult, mas mataas yung antas ng kaisipan natin. Neurologically speaking, kasi nga fully developed na. Kaya talagang tayong iintindi, not the other way around. Kung maalala nyo yung mga panahong teenager kayo, di ba kapag niyayabangan nyo or inaangasan nyo yung mga adult, hindi naman kayo pinapatulan, di ba? Kasi may batas, bawal manakit ng minor de edad. It's payback time. Gawin nyo rin sa mga kabataan yan. But this time, be better than them. Huwag nyo lang gawin kasi may batas. Gawin nyo kasi makatao at mas matalino kayo. Kasi sa mundong to, lahat naman tayo apektado ng isa't isa. Toxicin mo yung nasa paligid mo, totoxicin ka din yan. Toxic ka mag-isip, magiging toxic yung buhay mo. Hindi naman pwede yung ikaw lang yung toxic mag-isip tapos yung mga tao sa paligid mo, hindi ka totoxikin. Lugi naman yun. Ano yun? Ikaw lang masaya? Meron din tayong kasabihan na kapag pumatol ka sa baliw, ay baliw ka rin. The same concept applies here. Kapag pumatol ka sa teenager na isip bata at may katawang adult, you're no better than them. Huwag kang umasta na mas matalino ka o mas magaling ka sa kanila. Hindi mo nga maintindihan na hindi pa nga fully develop yung frontal lobe. At kung ikaw ay teenager at sinasabi mong, uy, ibig sabihin pala absuelto ako sa mga gagawin kong kalokohan. Kasi sabi dito, ang natural tendency namin as a teenager, gagawa talaga kami ng mga bad decisions tsaka bad actions. Ibig sabihin yung mga bad actions ko can be justified by neuroscience. So dapat intindihin nila ako. Sige, paliwanag mo. Paliwanag mo sa korte. Pwede naman natin sabihin ganun. Kasi kinikilala din naman ng society natin yung ganyang konsepto. Kaya nga bilang minor de edad, bilang teenager, di pa kayo nakukulong. Pero depende yan sa tindi ng gagawin mo. Kasi kung yung gagawin mo, nakakasira talaga ng buhay, yung batas mismo ang magdidiin sa'yo. Hindi kayo ililigtas ng pagiging teenager mo. Kaya kung ako sa inyo, pilitin nyo na, i-priority nyo na sumunod sa mga batas na hindi makakasira ng buong buhay nyo. Kasi napakadaming teenager na naligaw ang landas, nasira ang buhay dahil lang sa isang maling desisyon, dahil lang sa isang maling aksyon. Okay lang na nakakairta kayo. Huwag lang nakakasira ng buhay.